Hindi naging maganda ang ending ng season ni Damian Lillard sa unang taon niya sa Milwaukee Bucks dahil nilaglag agad sila ng Indiana Pacers sa first round. Ito yung unang beses na hindi nakapaglaro si Giannis sa playoffs na ang Bucks ay kasama sa top 6 or top 8. Ikalawang beses din para sa Bucks na nalaglag sila sa first round sa magkasunod na season pa. Actually sa first 3 playoff run nitong si Giannis, 3 beses siyang sunod na nalaglag din sa postseason. Pero dito kasi, first time na nalaglag ni Giannis sa first round after ng championship noong 2021. Sinabi pa ng mga fans online na karma di umano si Giannis mula nang ma-injured niya si Kyrie noong 2021. Pero aksidente kasi yung nangyari ng Game 4. Ang huling playoff win pa ng Bucks ay noong 2022 kontra sa Bulls sa first round din. Mula noon, minalas na ang Milwaukee Bucks. Naiyak na lang din si Chris Middleton after ng game dahil hindi rin nakaporma ng Game 6. 2 games din niyang binuhat yung Milwaukee kahit meron siyang injury. Si Bobby Portis naman, gulo na lang yung hanap at tiklop rin naman kay James Johnson. Hindi rin maganda yung ending ng pagpapalit ng coach ng Milwaukee Bucks mula kay Adrian Griffin papunta kay Doc Rivers. So binalaan na sila doon ng mga fans at kahit ng mga analyst. Napikon na lang din si Patrick Beverley sa isang fan na binato na lang niya ng bola nung tambak na Milwaukee nung last quarter. Laglag na, mapapagmulta pa ata si play-in champ. Ito naman yung unang beses ng Pacers na papasok sa next round since 2014. Ito yung taon pa ni na PG, Lance Stevenson at Roy Hibbert sa Indiana. Ika-10 taon to. Ito yung Pacers pa dati na nagdo-dominate din sa East na 3 beses nakaharap ang Miami Big 3 sa playoffs. May another version ulit ang Pacers nun, sina Siakam, Turner at Haliburton. Nakaantabay naman ang possible na last game ng Clippers sa Crypto Arena dahil sa Game 6 gaganapin yun sa Dallas at inaayos na ngayon ang Clippers home court kung magkakaroon ng Game 7. Noong 2021 ang last time na nagtapat yung Clippers at Dallas na may kakaibang nangyari doon. Ang nanalo sa series noong 2021 kung sino yung may home court advantage. At ito yung Clippers. Ngayon, iba naman, nawala yung isang star player ng Clippers na officially nilabas na ang report na out na si Kawhi sa Game 6. Totaling shinutdown na siya ng LA. Sa pagkawala ni Kawhi, hinahanap naman nila si Russell Westbrook na totally naglalaro sa playoffs versus Dallas pero bumagsak ang kanyang stats sa 21 minutes, 6 points, 4 rebounds, 1 assist at 25% mula sa field. Sa regular season, kapag wala si Kawhi, si Westbrook naman merong at least 13.7 rebounds at 5 assists per game. Nawala na si Kawhi, totally hindi pa mahanap si Westbrook sa series. Ayaw rin naman basta bitawan ni Coach Tyronn Lue si Westbrook na di umano mas ilalagay niya sa better position si Russ sa susunod na game. Hindi rin kasi makakuha ng transition play si Westbrook dahil nadidepensahan agad siya. Si Luka naman meron pa ring illness at knee injury. Expected pa rin siya maglalaro sa Game 6 na sinabi ni Luka na kung regular season malamang hindi siya maglaro. Ayaw rin niya kasing iwan si Kyrie sa series basta-basta. Ang palaisipan naman sa mga fans, bakit laging injured si Kawhi kapag playoffs? Since 2021 pa nangyayari to sa Clippers mula nang magkaroon siya ng ACL injury. Hindi rin natatapos ni Kawhi ang postseason or kaya regular season. Ang 2024 din ang pinakamaraming games na nalaro ni Kawhi since 2018 na nagsimula siyang magkaroon ng injury sa paa.